Simula sa January 20, sisimulan ng ipatupad ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa imported na bigas sa Metro Manila. Sa susunod na linggo naman, asahan ang taas presyo sa petrolyo. Saksi si Bernadette Reyes. Sa Metro Manila muna ipatutupad ang bagong maximum suggested retail price para sa imported rice. Simula January 20 hanggang 58 pesos kada kilo lang ang bentahan ng imported na bigas, maliban kung ito'y Japanese rice, black rice at malagkit. Buwan-buwan ire-review ang presyo para masigurong naaayon ito sa presyo sa world market. Dumaan daw ito sa konsultasyon sa mga importer, retailer at mga ahensya ng pamahalaan ayon sa Department of Agriculture. Naglagay kami nga ng margin na 10 pesos per kilo from importer to retailer. So yun ang 58 natin. Pero ngayon nga, world price is bumababa eh. No? So baka yung 58 na MSRP in the future should be lower if the price of the world price continues to go down. Aalisin na rin ang mga brands sa bigas na posibleng nagiging dahilan ng pananamantala sa presyo. Color coding ang ipapaliw. Maglalabas pa ang DA ng guidelines tungkol dito. Ipagbabawal ang brands. Ilalagay lang type, kailangan lagay yung origin, ilan percent broken, tsaka presyo. Tapos may color coding yung tags. Yung color coding na yun, actually NFA time pa, base sa meeting kahapon with the retailers, many of them are still implementing it actually. Ilulunsad din sa mga susunod na linggo ang sulit rice na 100% broken rice sa presyong 35 hanggang 36 pesos. Sa ngayon, sa mga piling pamilihan pa lang ito mabibili. Sa price monitoring ng DA at DTI, bumaba na ang presyo ng kamatis. Sa Murphy Market sa Quezon City, mula sa 280 pesos na presyo noong Miyerkules, nasa 190 pesos na ito ngayon. Pero nakaamba naman ang taas presyo sa ilang pangunahing bilihin gaya ng sardinas, gatas, kape, noodles at bottled water. Ngayong buwan, magpupulong ang DTI at mga manufacturers para pag-usapan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sakali man daw mapagkasunduan ng taas presyo, sisikapin raw ng DTI na hindi ito gaano makaapekto sa mga mamimili. Sa susunod na linggo naman, posible ang panibagong taas presyo sa petrolyo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, batay sa 4 na araw na trading, hanggang 70 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina, hanggang 75 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Kabilang sa nakikitang dahilan ng pagbaba ng produksyon ng langis ng OPEC at Russia, inaasahang pagtaas ng demand sa Asia at malamig na panahon sa Europa at Amerika. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.